Okay, kung nakita na po ninyo, ay babasahin ko po muna sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Sa Tagalog po ay ganito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kokonti lang ang nakasusumpong niyon. Tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito at maging kalakasan ang buhay ng bawat isa sa amin. Ang pagpapala po ay mata mo po namin, hindi lamang kami po nandito sa buluwagang ito, sa iyong bahay-sambahan, kundi ang mga kapatiran po namin na ngayon po ay nakalag-on at nanonood at makikinig ng iyong salita. Pagpalain mo po kaming lahat at nawa po ay matanggap po namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin sa oras na ito. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito kaming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos at makakaupo na po tayong lahat. Ang ating paksang pag-usapan ay pinamagatan ko pong where will you end up? Saan ka hahantong? Alam niyo mga kapatid, kung saan man po tayo patutungo, yun po ay nakadepende sa daan na ating tinahak. Sa madaling sabi po, hindi po pwede na tayo po ay pupunta sa South. Tayo ngayon ay nasa Metro South. Hindi po pwede at uubra na pupunta ho tayo sa South pagkatapos aasahan natin na tayo po ay ahantong sa Baguio City. Hindi rin po pwede kayo po ay pumunta sa Norte at pagkatapos po ay aasahan po ninyo na kayo po ay hahantong sa Legazpi City at manunood habang bumubuga ng laba ang Mount Mayon. Mahirap po mangyari yon. Where you end up in eternity will be determined by the road you take here on earth. Tandaan po natin mga kapatid, kung saan man po kayo ahantong sa kawalang hanggan ay madidetermina po ito ng daan na ating nilalakaran sa mundong ito. It is impossible to take the wrong road and go to heaven. Imposible po na tayo po ay tatahak ng maling daan at tayo po ay pupunta sa langit. At imposible din po na tayo po ay tumahak ng landas ng kalangitan at pagkatapos po ay hahantong tayo sa impyerno. What you do while in this world will determine your forever, your destiny, your future, kung ano yung dinadaanan po ninyo. Yamang tayo po ay lilisan sa mundong ito, di maglalaot, di magtatagal, at kapag nangyari po yan, ay magpapatuloy po tayo sa pamumuhay, maaring sa langit at maaring sa impyerno. Saan ninyo gustong maglagak ng iyong walang hanggang buhay? Sa langit ho ba o sa impyerno? Bakit po yung iba hindi makasigaw kung langit nga? Ano hong gusto natin? Langit o impyerno? Kung sa langit po tayo pupunta, ay mahalagang maunawaan natin, ano kaya ang aking daan na dinadaanan? It is essential that you know where you will end up. Mahalaga po yan. Walang saysay po ang ating pagpunta sa simbahan. Walang saysay po ang ating pagiging religyoso. Wala pong saysay ang pagiging makadiyos po natin kung doon sa ating nilalakaran habang tayo nasa lupa ay taliwas sa daan na gusto ng Diyos na ating lakaran. Two possible directions in life. Sa ating binasa po ay dalawang daan ang binanggit. Ang sabi po rito sa ating binasa, for wide is the gate and broad is the road. So mayroon pong tinatawag na Broadway. Everybody say Broadway. Ang salitang broad means spacious. Jesus says that there is a spacious road upon which a person can walk. Ito pong Broadway na ito ay nagbibigay ng idea na nais ng Diyos na i-convey sa bawat isa that the Broadway is wide open. Ito po ay maluwang. Anything goes on the Broadway. Ang lahat po ay pwedeng mangyari sa maluwang na daan na ito. We can do anything we like. Sa maluwang na daan po ito ay pwede nating gawin ang anumang bagay na gusto po natin.
Pwede po nating dahin ang ating mga bagahe ng kasalanan. Sa maluwang na daan, pwede kayo mamuhay na isang taong punong-puno ng kasalanan. We can live like we want to live. Pwede po tayong mamuhay kung ano mang gustong buhay na tahakin ng bawat isa sa atin. We can call all the shots and make all the rules. Kumbaga sa bahala kayo sa iyong sarili. Pwede ko kayong gumawa ng iyong sariling batas. Mga panuntunan sa buhay. We can be king of the road on the broad way. Tayo ho ang hari sa maluwang na pintuan o maluwang na daan na ating nilalakaran o nilalakaran ng nakararami. When we walk the broad way, we can be our own person and not have to answer to anyone. Listen to me carefully, church. Tumingin kayo para mandali. Dito ho sa maluwang na daan na dinadaanan ng maraming tao, wala ho kayong pananagutan kahit kanino. Sapagkat ang nakasentro dito ang inyong sarili. We can live life to the fullest. Pwede tayong mamuhay kung ano man ang gusto mo. If our life, it is our life and we call the shots. At dito po ay pwede madali pong mamuhay because there is no one to please but ourselves. Wala kang pwedeng ibang parangalan, papurihan, kundi ang inyong sarili lang. Kung sa madaling sabi, ikaw ang nasusunod sa iyong kagustuhan. God of CGM and the God of all believers, ang Diyos ng lahat ng mga mananampalataya, Diyos ng Kristiyano sa buong mundo, ay meron pong isang alternative route na dapat po nating daanan. At mapalad ho tayo sapagkat yun po ang daan na dinadaanan natin ngayon. What is that road? That is the narrow way. Yan po yung daan na makipot. Pero ito po ay daan na pinlano ng Diyos sa atin wherein we can enjoy the fullness of God's rich blessings day by day. Naniniwala ho ba kayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay napakaraming pangako sa ating lahat? Mukhang wala ko narinig. At nais kong magitin ang tatlong mahalagang pangako ng Diyos at magbabala the moment na tayo po'y sumunod sa nais ng Diyos. Una, tayo po ay bibigyan ng Diyos ng kapayapaan. And take note, itong kapayapaang bigay ng Diyos ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. John 14 verse 27, peace I live with you. My peace I give you, I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Now listen to me carefully. Ang daan na dinadaanan ng marami ay daan na maluwang, madali, lakaran. Pwede mong gawin ang gusto mo sa iyong buhay. Pero ang dulo noon ay kapahamakan. Pero ito mga kapatid, na pangako ng Diyos na dapat dahanan ng isang Kristiyano, isang makipot na daan. Bagamat ang daan na ito'y mahirap, ang daan na ito'y bako-bako, ang daan na ito'y punong-puno ng problema, pero may katiyakan tayo na may kapayapaan tayo sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Hindi na tayo iiwanan, hindi na tayo bababayaan at makakatawid tayo doon sa buhay na walang hanggan. We can have joy in this narrow way. Meron ho tayong kagalakan at ang kagalakan po na ito ay hindi ho kayang ipaliwanag. Kagalakang hindi kayang tumbasan ng salapi. Hindi ho ba kayo nagtataka na minsan punong-puno na kayo ng problema, ng suliranin, maraming pressures, maraming stress na nararanasan po natin, especially yung mga lingkod ng Panginoon, na there are times that they walk by feet talaga. Matindi ho ang pangangailangan. There are times na naririnig ko, Pastor, salamat sa Diyos dahil kung hindi sa Panginoon, siguro wala na ako sa ministry. Mahirap talaga ang daan. Mahirap po talaga magpastor. May kausap po ba ako rito? Dahil yung mga miyembro, yung Kristiyano, madaling makadaing sa pastor. Pwede magsalita sa pastor. Pero yung mga pastor, ang hirap dumaing sa miyembro sapagkat oras na ang pastor ay dumaing sa miyembro ay napag-iisipan ng hindi maganda. Hindi naman po pwede ang pastor na nagpaparinig sa sermon na kami walang pagkain mamayang hapon, wala kaming pagkain sa darating na linggo. Hindi naman huubra yun. Amen. Amen po ba tayo lang? Kaya mahirap magpastor, pero ito ang maganda. Sa mga pastor, kahit minsan ay may kawalan, naroon pa rin ang aming kagalakan sapagkat ang Diyos hindi nahuhuli sa ating mga pangangailangan. Now listen to me carefully. Tayo mga Kristiyano ay dapat maganda ang patotoo. Is that right? Yesterday, last Friday, kami po ay nahuli sa pagbayad ng bahay. At tinanong ko ang aking asawa, nagbayad ka naman ng bahay.
Sabi niya, sa sahod mo na lang. Alam niyo ho, yung sahod namin, dati is katapusan, di ba? Katapusan ng July. Dapat po bayaran yon ay first week ng July. So sabi ko, ma, bakit nahuli? Hindi ko na kinuha yung elaboration ng kanyang paliwanag. Ganun pa man ay nabayaran. Pero sabi ko, Lord, ayaw ko naman na sa susunod ay ganun na naman. Katapusan naman kami magbabayad ng 5,000. Kasi hindi mabayaran ang asawa ko, kulang yung binigay ng church. Kasi yung church, inahatian na ho kami sa upa. And that is 5,000, di ba? Sabi ko nung Friday, Lord, wag naman na sana, Lord, first week man lang. First week ngayon, di ba? Tama, first week ngayon. Lord, sana lang first week, makabayad kami ng bahay. Naniniwala ho ba kayo, hanggat kayo ho'y dumadaan sa daang makipot, naroon ng kagalakan, kay mayroon kay wala, masaya ho tayo. Amen. Kay mayroon kay wala, masaya ho tayo. That's an unexpressible joy. Pero ang Diyos ay mabuti. Kapag kayo ho ay patuloy na nagtatapat sa Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ba na makakabayad na kami ng bayad mamaya? Because God provided for our rentals. Amen. Binayaran na ng Diyos. Hallelujah! Dollar pa. Yung mga hindi mo inaasahan. Ang Diyos ho, pag gumawa, hindi mo talaga inaasahan. Yung mga taong inaasahan mo, minsan hindi maasahan. Pero ang Diyos, laging maaasahan. Palakpakan natin si Lord. Mayroong kagalakan. Ako kasi, pag tinanong ng asawa ko, lagi akong nakangiti. Lagi ako masaya. God will provide. Sabihin mo sa katabi mo, God will provide. At tayo hindi lamang po umaasa sa mga material na bagay, at tayo po'y may assurance sa mga material na bagay. Pero isang bagay na gusto ko pong bigyan ng diin ngayong umaga, hindi lamang po yung mga material na bagay na nagbibigay kagalakang atid ng Diyos. Higit sa lahat, yung kagalakang espiritual na binibigay sa atin ng Diyos, yung pong assurance na tayong lahat na sumampalataya kay Kristo, dumaan sa daan na makipot, ay mayroong katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, you are saved. We have the assurance of salvation. Kapag tayo dumaan sa daan ng Diyos, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Isipin po natin. Hindi yung sayang ang inyong pagpunta sa bahay sambahan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sayang ang make-up mo ngayon. Kaya okay lang, gastusan mo yung pagpunta sa church. Alam niyo ba na tayong lahat na dapat pumupunta sa church magaganda at guwapo? Hello, may kausap pa ho ba ako? Kasi hindi naman sayang We have the assurance na tayo is saved kapag tayo dumaan sa daan na nais ng Diyos. There are multitudes of other things which the Lord gives us, and we'll never find a single one while traveling the broad way. Listen, hanggat tayo hindi ho sumusunod sa ruta ng Diyos, sa daan ng Diyos, at tayo'y dumadaan sa maluwang na kalsadang ito o daanang ito, kahit katiting na pangako ng Diyos, hindi natin mararanasan. Now, ating suriin yung narrow way. Everybody say, narrow way. Sapagkat nagsabi po ng Bible, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Now, tingnan po natin ang pagkakaiba. Yung maluwang na pinto, daan, maraming nakasusumpong. Pero yung makipot na daan, kukunti lamang. Sabihin mo sa katabi ko, hawakan mo ang kanyang kamay, sabihin mo, congratulations, nasumpungan mong makipot na daan. Hindi ho yung dating daan ang iyong dinadaanan ngayon, yung makipot na daan. Hallelujah. Amen? Now, while the broad way is wide open and easy, the other way a person can live is called the narrow or the narrow way. The word refers to a great press. It has the idea of being constricted. It also carries the idea of being distressed and difficult. Narinig niyo ba yung kasabihang madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka? Totoo po yun. Madali, tanggapin mo si Kristo Kristiyano ka na. Tama? Pero yung patunayan mong si Kristo ay nag-ahari sa buhay mo, mahirap dahil may hatakan yan. Mayroon niyang laban o bawi.
Di ba, minsan gusto mo magpatawad, pero teka muna, bawi muna. So mahirap po talagang dumaan sa daan na ito. The narrow way is exactly the opposite of the broad way. Yung kabaliktaran talaga ito. Now take note of this. On the narrow way, we cannot take all our sins with us. Dito sa daang makipot, bawal ang kasalanan dalhin. Nagkakaintindihan na ba tayo? Sa makipot na daang, hindi po pwede dalawa asawa. Sa maluwang, kahit 10 pwede. Amen? Sa makipot na daan, hindi pwede chismosa. Sa maluwang na daan, kahit na kaano kahabandila mo pwede. Walang magbabawal sa iyo. You can call your own shots. You can be the king and queen of your life. Pero sa makipot na daan, hindi mo pwedeng dalhin ang kasalanan. If we try, we will find that there isn't enough room for us and them. Kahit dalhin mo yung kasalanan, walang puwang doon. Hindi ka papahintulutan ng Diyos. When we walk the narrow way, we must choose to give up our rights. Tingnan po natin. Pag kayo'y nagdesisyon na lumakad sa makipot na daan, yung karapatan mo, i-give up mo kay Lord. Tanong, si Lord na ba ang may hawak ng inyong buhay? Bakit nung sa likod, walang nag-i-amen? Si Jesus na hubang may hawak ng ating buhay? Alright, when we walk the narrow way, we must choose to give up our rights. We can no longer do as we please, but we must do those things that please the Lord. Hindi mo na pwedeng gawin yung gusto mong gawin. Ang gagawin mo na, anumang bagay na nakalulugod sa buhay na Diyos. Kahit mahirap patawarin ang biyanan dahil dumadaan ka na sa daan na makipot, kailangan mong piliin magpatawad sa biyanan. Kaya ngayon, kung nakaaway mo ang biyanan mo, bago ka pumunta dito, magpasalubong kang litsyon ng madali siyang mamatay. Huwag mong gagawin yan, ha? ang gusto ko lang daan dito ay makipagkasundo ka pagbalik. Naintindihan po ba natin? Mahirap gawin yan, lalo na yung biyanan na laging nakikialam. Di ba? Lahat na lang pinakikialaman, pero kailangan mong gawin. Dahil hindi po pwede yung kaluguran mo lamang ang masusunod, kundi dapat malugod ang Diyos. We cannot make the rules, but we are expected to keep the Lord's rules. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating batas. Inaasahan ng Diyos, yung batas ng Diyos ang ating susundin. Nasaan ang batas ng Diyos? Nasa kanyang banal na kasulatan. Yung batas ng Diyos ang masusunod. Yan ho ang narrow way. Now, tingnan po natin yung important facts about living the narrow way. Kapag tayo ho'y namumuhay, lumalakad sa daang makipot, it bring honors to God. Ito'y nagbibigay parangal sa Diyos. Naniniwala ho ba kayo? Nang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay banal. Ang sabi po ng 1 Peter 1:15, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. It is written, it is written, be holy because I am holy. Nasusulat, ako'y banal. Ay sabi sa verse 16, kayo rin ay dapat magpakabanal. Kaya pag lumalakad ho tayo sa daang makipot, yun po'y daan ng kabanalan. Amen? At dahil nun ay daan ng kabanalan, makikita ng tao, dahil ikaw ay namumuhay ng may kabanalan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, at dahil ikaw ay namumunga sa malinis at dalisay na buhay, malulugod ang Diyos sapagkat ikaw ay namumunga. So it bring honors to the Lord. Tingnan po ninyo. Karamihan po ng mga kapitbahay natin na dadala natin kay Lord. Bakit? Kasi iba na ang buhay mo eh. Amen? Dati noon, parang kang tambutso ng, di ba? Tambutso ng napukor. Ngayon, wala na. Amen po ba? Dati noon, ang haba ng dila mo, lahat nata ng barangay, na ichichismis mo. Ngayon, hindi na. Konti na lang. At least nabawasan. Di ba? So, God is being glorified in your life. Dati noon, pagising mo sa umaga, Hinebra San Miguel ka kagad. Ngayon, pagising mo sa umaga, Biblia ang hawak mo. Malaking kaibahan. So, it brings glory to God when you walk in that narrow way. Secondly, it brings His blessings and power into our lives. Isipin nyo mga kapatid, kapag tayo pala'y dumadaan sa daang makipot, mahirap, pero ang sabi ng Bible, may hatid na kapangyarihan.
Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Take note of this, brothers and sisters in Christ. Pag tayo po ay dumadaan sa daan na makipot, tayo'y namumuhay sa kababaan. Amen po ba? Tayo namumuhay sa kababaan, tayo'y namumuhay sa pagpapatawad, tayo po'y namumuhay sa paghingi ng tawad. Napakarami ho niyan. At tayo natututong manalangin, hinahanap natin ang mukha ng Diyos. At higit sa lahat, tinatalikuran natin yung wicked ways. What is the wicked ways? That is the brood way. Anong resulta po niyan? Nagbibinata. Ano pong resulta niyan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, then will I hear from heaven. You have that power to be heard in heaven. Naniniwala ho ba kayo na napapakinggan kayo ngayon sa langit? Sabihin mo sa katabi mo, pinakikinggan ka ni Lord sa langit. Huwag po singaw sa ilong. Sabihin natin, kapatid, pinakikinggan ka sa langit. At ang sabi po ng Bible, hindi lamang tayo pinakikinggan sa langit, pinatatawad ang ating kasalanan at pinagagaling ang ating lupain. Ibig sabihin, there is power of restoration. Hallelujah. Listen to me carefully, church. This is a great promise of God, and this revealed by God to me this morning. Kung kayo po ay narito, wasak ang inyong tahanan, wasak ang inyong pamilya, bagsak ang iyong negosyo, simulan po ninyong lumakad sa daan ng Diyos. Ito ang umaga na ibabalik ng Diyos ang nawasak na tahanan. Iayos ng Diyos ang naluging negosyo sa iyong buhay at sa inyong pamilya. This is God's wonderful promise for all of us. Hallelujah. Susunod, it offers a far better life from every perspective. Mga kapatid, ito yung nag-aalok sa atin ng mas magandang buhay kaysa sa buhay sa mundong ito. Naalala nyo si Moses sa Hebrews chapter 11 verse 25, tinanggihan niya ang maging anak ng pinakamataas na leader ng Ehipto. Tinanggihan niya ang karangyaan, tinanggihan niya ang pleasure and power, sapagkat ang nasa puso at nasa isip ni Moses ay yung mga bagay na hindi kumukupas at lumilipas. Kay Moses ang mahalaga ay yung buhay na nandoon sa piling ng Diyos. Amen? Minamaliit-maliit ka rito. At talaga naman po na ikaw ay yapak-yapakan at yurak-yurakan sa mundong ito, nakakawala ng dignidad, okay lang. Stay humble. Stay faithful to God. Remain faithful to the Lord. Amen po ba? Yes, sila po yung mahalakhak, pero ito maganda, nasa atin ang muling halakhak. Sapagkat mas maganda ang ating patutunguhan. You have a good destiny in life. Nobody ever said that it was easy, but it is the only way to honor the Lord and to be His disciple. Kapatid, hindi ho madali ang lumakad sa makipot na daan, pero ito ang paraan upang tayo maging mga tunay na alagad ni Kristo. It is a life lived in surrender, devotion, dedication, and obedience to God. Ang lumakad sa daan na makipot, ito ay isang buhay na punong-puno ng pagpapasakop, isang buhay na punong-puno ng debosyon, pagtatalaga at pagsunod sa Diyos. Yan ang lumalakad sa daang makipot. Nakalaan ho ba kayong sumunod sa Diyos? Kahit mahirap. Nakalaan ho ba kayong pumunta sa Lebanon ngayon? Biglang umatras, ano? Sample lang ho yun. Kasi ho ang isang taong namumuhay sa makipot na daan, ang sabi po ng Biblia ay namumuhay ng isang buhay na punong-puno ng pagsunod. Kahit mahirap ay dapat mong gawin. Bago ako naging pastor, ay may pinagagawa sa akin si Lord, iwanan ko ang aking trabaho. And it's so hard to leave my job. Pag matigas ang ulo, may consequence. Hindi ako sumunod kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, pwede naman na nakapagpapastor naman ako, Lord, na nagtatrabaho Lord, pupunta naman ako sa Bulacan Dumating po ang sandali na pinahintulutan ng Diyos na ako'y magkasakit at sabi po ng tumingin sa akin ay nalagutan ako ng hininga. But bago ako nalagutan ng hininga, ay nanalangin ako, Lord, kung napakabata ko namang mamatay, pero kung gusto mong maglingkod ako ng full time, Lord, buhayin mo lang ako, maglilingkod ako. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang hintayin mamatay ka. Mahirap yan, ha? Huwag ko kayo magdidesisyon na sumunod sa Diyos kung kailan wala ka ng paa, wala ka ng tainga, wala ka ng, wala nang may pagmamalaki. So ngayon pa lang sumunod na tayo. Amen? At sa mga Kristiyano at sa mga pastor na nasa pagsunod na, huwag na kayong kumaliwa at kumanan, diretso lang ang lakad. Hello? Minsan pastor, mag-abroad muna ako.
Pastor, ano muna, mga kapatid, pag tinawag ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ulitin ko, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nandito, I experienced a lot of troubles. I experienced a lot of trials when I started and decided to follow Jesus. Now listen to me carefully. Mahabang panahon yun. Almost 7 years na nasa Bulacan ako. Naranasan ko po na hindi makabili ng brief. Naranasan na ho ba niyo mag-brief na walang garter? Mahirap lang brief na lawlaw. Hindi makakilos ng maigi. Totoo yan. Na habang nagpipris ka Have you experienced that? Nako, maniwala po kayo. Yes, God allowed that to happen in my life to test my character as I walk on that narrow way. Para subukin ng Diyos ang aking karakter sa gitna ba nung ganong klase ng kalagayan, magre-reclamadize ba ako kay Lord? Do I need to reclamadize? Magre-reklamo ba ako sa Diyos? Do I need to complain in spite of what is happening in my life? Magko-complain ba ako kay Lord? But I never complain to God. I never complain to God at hindi ko sinabi sa Diyos, Lord, ito ba nga pala ako nung sumunod ako sa iyo at ako'y nagpatuloy sa pagdaan doon sa makipot na daan. I know na bawat daan mayroong katapusan, bawat pagsubok, bawat problema mayroong hangganan. Praise God! God is so good! Sino mga magsasabi na ngayon na ito ang aking suot Amerikana? Guwapo ba ang dating? Hindi na ito ukay-ukay. Fresh from America. Hindi ko na nga pitlansa Among yelo pa ko Nakita nyo? Inggit na inggit ako sa mga naka-Amerikana noon. Sabi ko, kailan kaya ako? Nung lumabas yung ukay-ukay, nakapag-Amerikana rin ako. 50 pesos lang ngayon, may ginto pa sabi ko, Lord, hindi ko na to ubarin hanggang pagtulog mamaya, lulubos-lubusin ko na. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Hindi ko tayo pababayaan. Yes, ngayon, maaaring you are experiencing a lot of trouble, difficulties in life. Pero wag ho natin kakalimutan, may pangako ang Diyos. You will be blessed by God. Palakpakan natin si Lord. You will be blessed by God. As long as you walk in the narrow way, it is a life that He will bless. And let me ask you this question. Which road are you walking in today? Anong daan ang ating dinadaanan? Secondly, two possible destination in eternity. Dalawang posibleng destinasyon po natin doon sa eternidad. All roads end somewhere. Naniniwala ho ba kayo na ang bawat daan mayroon pong tutunguhan yan? It will end somewhere. Kaya mayroon pong kasabihan noong 2,000 years ago, all roads lead to Rome. Lahat po ng kalsada patungo ho sa Roma. Yun ho ang kasabihan noong 2,000 years before. Well, all roads lead somewhere, and the same is true with the roads we are considering today. They lead somewhere, and since everyone here is on one or the other, we need to find out where we are going. Mahalaga po, saan ba tayo talaga pupunta? Ano ba talaga gustong buhay natin? Ano ba talaga ang destinasyon na gusto natin? At minsan naririnig natin, Pastor, sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Naku, bakit ka sawang-sawa na? Mahirap kasi, Pastor. Naku, mahirap lang ang buhay mo dito. Pagdating pa noon sa susunod na buhay, ay lalong mahirap. Naku, walang pahingang kahirapan niya. Sino po sa inyo rito ang nais makaranas na dito man sa lupa ay kaya ka ng pagpalain ng Diyos maging doon sa inaharap? Magsabi po ng amen. Now, dalawa ho ang daan na tinalakay ko. Daang makipot, ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Daang maluwang, ang dulo noon ay kapahamakan. Ngayon po, tingnan natin yung dalawang destiny. Dalawa lang po, hell and heaven. Okay. Mabilis si Sister Marina. Magtatanong pa lang ako, naka-heaven na siya. Anong gusto nyo? Mamili tayo, langit o impyerno? Make your choice. Langit na ho ba? Ayan. Desisyonan po natin yan. Pero bago tayo pumunta sa langit, tingnan muna natin yung impyerno. Silipin natin ng konti. Kasi, kung hindi natin titingnan, ay baka mamaya mabigla ka, doon ka pumunta. Pero sana ngayong umaga, bago tayo lumisan dito, hindi ka na pumunta ron. Amen?
Now, tingnan po natin. Jesus tells us here that that the broad road leads to destruction, and this pertains to hell. Every person who chooses the broad way will eventually find themselves in the fires of hell. Sila po ay pupunta doon sa apoy ng impyerno. Tingnan po natin ang pag-aralan, yung pong impyerno na kung saan yung daan na maluwang ay doon nahahantong. Now, tingnan po natin that in hell there is an unquenchable fire. Sa impyerno po, hindi namamatay ang apoy. Kaya hindi po totoo na ang impyerno sa lupa, sabi ng mga Mormons. Ang impyerno ho, ay hindi ho dito sa mundo natin ginagalawan. Di ba narinig natin, pesting impyernong buhay na ito. Narinig nyo ba yan sa mga tagong lagi nag-aaway? Hindi ho ito ang impyerno. Ang impyerno po, kung tatanungin nyo ako, hindi ko alam. Pero kung gusto mapuntahan, magpaiwan kayo. Pero sabi ng Biblia, ang langit na ho, nasa itaas, ang impyerno ay nasa baba. Hindi ko alam kung saan sa baba. Maghukay-hukay, malalaman nyo. Kasi may mga naghukay, narinig, nabasa ho ba ninyo? May naghukay daw sila, tapos narinig lang nananangis. Gaano man katotoo yun, ang Biblia ho may sabi na talaga may impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, tiyak may impyerno. At sabihin mo uli, ang beauty mo hindi para doon. Ang mga mukha na yan, hindi ho kayo bagay sa impyerno, panglangit lang kayo. At tingnan nyo, sabi ng Mark 9:43, if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands go into hell where the fire never goes out. Tingnan nyo sa impyerno, ang apoy hindi namamatay. At ang sabi po sa impyerno, memory and remorse is still existing. Nag-i-exist po yung memory natin. Kaya wag po natin sabihin, pag namatay tayo, tapos na ang buhay. Hindi totoo yun. Sa Luke chapter 16, dalawang namatay, isang mayaman, isang mahirap. Namatay ho sila. Anong pinakikita? Kay mayaman ka, kay mahirap ka, pare-parehas tayo mamamatay. Kalabitin mo ang inyong katabi, sabihin mo, mamamatay ka rin. Ay, nakalagay sa Bible, it is appointed to man once to die, and next will be the judgment. So whether you like it or not, whether you accept it or not, we will all die. Tama po ba? Lahat tayo mamamatay. Amen? At pag namatay tayo, sabi na, if you will go to hell, your memory and remorse ay mararanasan po natin. Naalala ho ba ninyo? Ang sabi sa verse 27 hanggang 28, matindi yan. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. So, tingnan mo, buhay pa yung alaala niya. Amang Abraham, pwede ba? Mag-utos ka, may kapatid pa akong 5. Ibig sabihin, ang buhay nito, magkapatid nito, ay buhay na katulad ng buhay niya. Kaya tiyak siya, impyerno din ang pasok nun. Kaya sabi niya, pwede ba? Anuhin nyo, babalaan sila. Sabi ni Abraham, hindi na kailangan, mayroon ng mga propeta doon. Kaya kapatid, kung pupunta ka sa impyerno, hindi nakasalanan ng Diyos dahil narinig mo na ako ngayon. Kaya mamaya huwag mong palagpasin na hindi tumanggap kay Jesus. Amen? At kung ikaw ay Kristiyano na nag-backslide ka, tanggapin mo uli si Jesus. Amen? Mahalaga yon for you to be sure of your destiny in the future. So makita natin yung memory, yung mga pagsisisi ay nandoon. Unsatisfied thirst, doon sa impyerno, hindi mo maaalis ang kauhawan mo. Sabi po ng 16:24 and 25 ng Luke, then there will be prostration in anger. Nandoon ang pagngangalit ng ngipin. Nako, maniwala po kayo. Antindi ho ng prostration, antindi ho ng galit nyo, magngingit-ngit. Ano ba tawag nun? Nangingit-ngit ba? Gnashing of the teeth. Anong tawag nun? Nangangalit ang iyong ngipin. Ay, pastor, wala naman akong ngipin. Pustiso ko, huwag kang mag-alala. God will provide for you. Pag magalit ka sa impyerno, pag maiwang ka doon. Kakaintindihan ba tayo? Tingnan yung sabi ng Luke 13:28, there will be weeping there and gnashing of teeth. Yun ho ang sa impyerno. Grabe ho, naroon ng pagngangalit ng ngipin. Unspeakable pain and misery. Ang tindi ho ng pain and misery in life. And there will be eternal separation. What is that eternal separation? You will be separated from the presence of God forever. Everybody say, forever. So ganun po sa impyerno, and undiluted wrath. Yung puot at galit ng Diyos ay nasa atin. Imagine, araw at gabi, pinahihirapan ka ng demonyo. Bumilang ka na ng lahat ng numero. Matapos man ang numero, at palagay ko walang katapusan, nandoon ka sa impyerno. Kalabitin mo ang iyong katabi at sabihin mo, kaya kapatid, decision lang yan.
So ngayon ang desisyon para wag tayo mapunta sa impyerno. At kung may impyerno, mayroon din pong lugar na tinawag na langit. Lahat ng taga-langit sumigaw ng Amen. Kung paano yung maluwang na daan, mayroong destinasyon. Gayon din po yung makipot na daan, mayroon ding destinasyon. At ang dulo nun ay langit na nandun sa itaas. If hell is a place of horror, is a place of pain, separation, suffering, then heaven is a place of joy, rest, peace, unspeakable beauty and glory. Silipin natin sandali ang langit. Sa langit, wala ng beer. Sa langit, walang nagkakasakit. Wala nang sakit sa langit, sabi po ng Bible. Wala nang bisyo sa langit. Amen? Wala nang naninigarilyo sa langit. Wala nang bababae sa langit. Wala na hong pag-iyak. Revelation 21 verse 4, no tears, no pain, no sorrow, no death. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the whole order of things has passed away. Imagine. At ang sabi po ng Bible, wala nang kasalanan. Revelation 21 verse 8. Yung mga taong pupunta sa impyerno, pakinggan natin ang buhay nila. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Inabaan mo pa pastoran ng liars? Kasi marami pang sinungaling. Hindi pastor, white lies lang naman eh. Wala namang white lies sa Bible. Basta lahat, kay maliit na kasinungalingan. At imagine, ganun katindihan. Ang magsinungaling ka, pwede kang mapunta sa impyerno. Amen po ba tayo ron? So lahat ng kasalanan na ito, ginagawa ito, hindi po tayo pumunta. Wala nang gabi. In other words, wala nang problema sa pambayad sa Meralco. Nanaw na mong problema kayo sa Meralco? Ay kami na mong problema. Dati ho 1,000 plus lang kami, ngayon 2,000 plus na. Nadoble. At sabi ni Madam Gloria ay bababa na, praise God. Ipanalangin natin na magdilang anghel siya. Hindi ba kayo natutuwa na bababa? Na kahit hindi pa bumababa, at least may pangako na bababa. Pero sa langit, no more problem. 25-25 at 21-25. On no day its gates ever be shut, for there will be no night there. At itong pinakamaganda, wala nang curse sa langit, wala nang sumpa. At wala nang sinumpa. At wala na rong kasumpa-sumpa. Mukhang hindi kayo masaya na wala nang sumpa sa langit. Ano yung mga sumpa na nararanasan ng maraming tao ngayon? Yung broken family. Sa langit, wala nang broken family. At kung ngayong umaga, broken family kayo, aayusin ni Lord yan. Amen po ba? Ano pa ho yung sumpa? Yung kayo may sakit, hindi kayo gumagaling. Sumpa yan. That is a curse. Nakalagay ho yan sa Deuteronomy 28. Sumpa ho yan. Pero sa Diyos, inaalis yan yung sumpa. Hindi mo kailangan pumunta ng langit para gumaling. Dito pa lang, gagaling ka na. Mukhang hindi kayo naniniwala. Pastor, wala naman talagang kagalingan yung diabetes. Wala naman kagalingan yung HIV. Wala naman kagalingan sa cancer. Tandaan po natin, ang sabi po ng medical science ay mayroong 39 viruses na pinanggagalingan ng lahat ng sakit at karamdaman. And let me tell you, brothers and sisters in Christ, si Kristo ay nagkaroon ng 39 stripes. By the stripes of Jesus, we are healed. Ibig sabihin, lahat ng klase ng sakit at karamdaman may katumbas na kagalingan sa Panginoong Jesucristo. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos ang lahat may kagalingan. Manalig ka lang. I think if not of the miracle of God, I will not be preaching in front of you today. If the Lord did not heal me, I think I'm not here in front of you preaching the gospel. Isa ho na nag-paralyze ng aking buhay. Isa ho na nag-paralyze. I was about to give up in the ministry. I was about to stop preaching the word of God when Satan kept on telling me. I experienced the healing power of God so many times in my early days as Christian. Ako ho ay yung pinatutuo ko kanina, namuntik na ako. At sabi nga nila, namatay na ho ako. Mahirap ipaliwanag yan. At pagkatapos ho, nagkasakit ako na allergy ho, yung buong katawan ko, talagang namaga ang buong katawan ko. Nakaranas na ho ba kayo ng Makate na habang kinakamot yung lalong sumasarap? At habang naman kinakamot yung lalo kayo namamaga? Nakko, maniwala po kayo. I experienced the power of God. Pumunta ako ng doktor, nagparesita ako, pinatingnan, sabi niya na allergy ka sa pintura sapagkat ako po isang artist, draftsman po ako. Na allergy po ako ng pintura.
niresatahan ako, but I did not partake the medicine because I want to know if God is really alive and if God is really a God who heals. Sa loob ng isang linggo, marami na akong mga Kristiyano nagsasabi sa akin, Brother Frank, uminom ka naman ng gamot, hindi naman masama yan. Sabi ko, hindi, gusto ko munang patunayan kung talagang si Lord nagpapagaling, kung totoo talaga si Lord na hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Isipin nyo isang loob ng linggo, kaskas ako ng kaskas. Naku, napakarami ng kagaw. Talagang napakakati, bukol-bukol na yan, sapali sa mukha. Dumating ho ang Sunday morning. Sabi ko, Lord, this is your resurrection day. I want to be healed. Pagkatapos po noon, sa loob ng buong linggo na yon, nagulat po ako, lahat unti-unting umupa. Pagdating ho ng Monday, wala na hong kagaw, wala na hong kati sa buo kong katawan. I experienced the healing power of the Lord. And listen to me carefully. While I was preaching the Word of God, hindi ko makakalimutan ang bulong ng demonyo. Ang sabi niya, preach ka ng preach, bakit yung mata mo walang pagbabago? Preach ka ng preach, nagpapagaling. Tapos ang mata mo, ba't hanggang ngayon ang mata mo ganyan pa rin? Parang pinanghinaan ako ng loob. Sabi ko, oo nga to. Alam niyo, pag ni-entertain ninyo ang demonyo, panghihinaan kayo. Don't entertain the devil, entertain the promises of God. Amen? Isipin nyo, muntik na ako mag-back out sa ministry. But the Lord spoke to my heart. Sabi niya, anak, hindi mo ba naalala ng mga sandaling marami kang sakit na dinaanan na pinagaling kita? At gusto kong sabihin sa iyo, sabi ng Panginoon sa akin, anak, alin ang nauuna pag pumapasok ka ng trabaho? Sabi ko, Lord, trabaho. Hindi nauuna ang sahod. Sabi niya, anak, kung gusto mong maranasan ang healing ng iyong mga mata, magtrabaho ka muna sa aking kaharian. And then, binalikan ko ang demonyo. Sa akin ngayon, alam ko na ho ang salita ng Diyos. Hindi man gumaling ang mata ko ngayon, pagdating sa langit, ibabalik ng Diyos ng normal. Sapagkat lahat ng may diferensya sa lupa, pagdating sa langit, babaguhin ang ating katawan, perfect body, mula sa langit. Nagmula ako noon, I never doubted the Word of God. God is a God who heals. Mukhang hindi kayo sangayon. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng sakit mo, chicken. Amen? Walang binatbat kay Lord yan. Si Lord ay manggagamot. Mayroon po kami mga pinag-pray, matitigok na. God healed them. Pinagaling sila ng Panginoon. Napakarami kong na-witness. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Ang Diyos natin hindi nagbabago. Ano pa natin makita natin? Ang sabi mo ng Bible, wala nang curse. Yung pong ikaw ay lahat ng gagawin mo ay pangit ang resulta. Curse yan eh. Lahat ng ginawa mo, bigo ka. Curse yan. Pero yung curse na yun, dito pa man sa lupa, aalisin na ng Diyos pag nagsimula kang lumakad sa daan na makipot. Amen. Sa langit, wala na nun. Sabi ng Bible, gawin mo, maging dito sa lupa, gayon din sa langit. Hindi mo kailangan umakit sa langit para maalis ang curse mo ng kamalasan. Nakakita na ba kayo ng tao na malas talaga? Lahat ng ginawa, puros malas. Nag-asawa, malas. Nakakita na ba kayo ng tao na nung ipinanganak, mukhang malas na? Lahat ng ginawa niya, walang magandang nangyari. Isa ka ba dyan? Wala naman ditong malas. Salamat naman at nakalaya na tayo. Pero mayroon po akong mga alam na tao na talagang lahat ng ginawa nila bigo sa buhay. Kaya nga muntik na magpakamatay. At kung ikaw ngayon ay nasa ganyang kalagayan, malapit ka na magpakamatay, bago ka magpakamatay, at siguro hindi ka na magpapakamatay, sabi ng Diyos, sa Kanya ay walang malas. Sa Diyos wala ring swerte. Sa Diyos laging sigurado. Kung walang pag-asa sa mundo, sa Diyos laging may pag-asa. Amen? Laging may pag-asa sa Diyos. Glory be to God. Doon sa langit, makakasama na natin ang ating Diyos Ama at si Jesus at Banal na Espiritu. Ilan ang Diyos nyo? Isa lang. Kasi sabi ni Kibuloy, ang Ama daw, siya na rin si Jesus. At si Jesus, siya na rin Ama. Tingnan yung doktrina na binabaluktot ang marami. Siya daw si Jesus! Ay, di siya na rin ang Ama ngayon. Mag-ingat ho tayo mga kapatid. Napakaraming aral na demonyo nalilitaw ngayon. Na ngayon ang ating bagong Jerusalem, wala na daw rapture, wala nang pagbabalik.
Siya na yung sun. Siya na yung maghahari. Mayroon na siyang kaharian. Na pag hindi ka pumasok sa kanyang kaharian, hindi ka pupunta sa langit. Kapatid, gusto ko pong maunawaan ninyo na lumalabas na parang iglesia na ni Batman yung kanyang iglesia. May kausap pa ho ba ako rito? Ang Jerusalem na pinangako ng Diyos, bagong langit at bagong lupa, saan manggagaling? Hindi ho sa Davao. Ang bagong langit at bagong lupa, Red Revelation, manggagaling sa langit, bababa. Nakita na ho ba ninyong bumaba yung Davao? Nandiyan yan, tagal na yan eh. Pero sabi sa Bible, ang bagong, at ang hari ay bababa. Ay pastor, bumaba naman siya mula doon sa bundok. Kaya ako natatakot sa mga naglilingkod na sinasabi nilang pastor sila, namundok sila at nagkulong sa kwarto. Delikado yon. Basahin ninyo ang history, lahat na naging kulto, nagkulong. Kung hindi nagkulong. Kaya maraming nababaliw eh, nagkulong eh. Kaya paglabas, baliw ang doktrina. Kaya ngayon siya ay si Son of God. At wala nang ibang magpapahayagan ng Diyos ngayon, kundi yung Son of God lang. Kalokohan. Ang Diyos sa huling panahon ay magpapahayag sa lahat ng tao. Acts chapter 2, basahin nyo, sa mga dalaga, sa mga babae, magpapahayag siya ng mga dreams and dreams. Dreams. Tama ba yung English ko? They will dream dreams. Ano mo sa Tagalog yan? Ha? Panaginip ng mga panaginip. Pero yung napapanaginipan mo na ang gwapo ng kapitbahay mo at mapapangasawa mo, hindi kasama yun sa dream ni Lord, ha? Naalala ko, nung ako'y binata, alam nyo, nung binata ako, gwapo talaga ako. Hindi na tayo? Pero ang katotohanan, sabi po, magkakaroon tayo ng panaginip. Mga babae, sabi po niya, sa huling panahon yun. Kaya ang kapahayagan ng Diyos, mararanasan nating lahat. Hello? At ang kapahayagan ng Diyos, nandito na sa Bible. Hindi mo na kailangan kung saan-saan mang gagaling. Pag wala sa Bible, hindi kay Lord. Ba't nanahimik kayong lahat? Pag wala sa Bible, hindi kay Lord. Amen? Alright. Ay glorious city. Yun po ang langit. At ang panguli, glorious beyond description and beyond the ability of man to comprehend and understand. Imagine 1 Corinthians 2:9, however it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Kapatid, ang ganda na nakalaan sa atin para sa lahat ng dumadaan sa daang makipot. Excited na ho ba kayong umuwi sa langit? Huwag mong sabihin sa katabi mong kunin ka na ni Lord. Huwag muna. Tapusin muna natin yung mga assignment natin. Amen? Mayroon tayong assignment. Sino dito ang mga mahal sa buhay, hindi pa ligtas lahat? Taas ang kamay. Lahat ng mayroon pang hindi ligtas na mahal sa buhay. I'm talking the immediate family. Ibig sabihin ng immediate family, yung pamilya muna, wala mo ng pinsan. Sino dito ang hindi pa born again lahat? Taas po. Ang buo niyang pamilya. O, sino naman po lahat born again ang pamilya? O, ibig sabihin ko, konti pa lang. So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa mamamatay. Totoo yan. Kaya kung binanatan ka ng sakit, tinaningan ka ng doktor, hindi totoo yan. Dahil hanggat hindi tapos ang pinagagawa ng Diyos sa inyo, hindi ka matatapos sa mundong ito. Nagkakaintindihan po ba tayo? At ang panguli na ho tayo. Two possible decisions you can make. So mayroon pong dalawang daan. Daang maluwang, daang makipot. Daang maluwang, ang dulo noon ay impyerno. Daang makitid, ang dulo noon ay langit. Now, bago mangyari yan, may desisyon kang gagawin. The wide gate which you can choose to enter. So, yung wide gate, as a matter of fact, makinig kayo, tumingin kayo saglit. Yung pong yung wide gate, yung wide road, o yung Broadway, ang katotohanan, sabi po ng Biblia, sa loob pa lang sinapupunan ng nanay natin, makasalanan na tayo. Ibig sabihin, hindi mo talaga desisyon yon. Kahit hindi ka magdesisyon, pumasok doon sa daang maluwang, talagang doon ka ilalabas. Nagkakaintindihan mo ba tayo? So lahat ng tao ipinanganganak doon sa daang maluwang na yon. Nang dulo nun ay kapahamakan. So ngayon, anong dapat mangyari? Pagdating ng age of accountability, you need to make a decision. Whether to get out of that way. So talagang nandoon ka na, hindi ka na magpipili. At ito ang masakit. Many more will find their way unto the broad road than unto the narrow road. Mas maraming nandoon, maraming nakasumpong noon. Sino po sa inyo ang dati nandoon sa daang maluwang? Taas po ang kamay. Dati, nandoon kayo.
Sino naman po ngayon ang wala na ron? Nasaan kayo? Yung iba hindi nagtataas ng kamay. Ulitin ko, lahat ng dati nandoon sa daang maluwang, daan ng kasalanan na kayo ho ay ahantong sa kabamahan. Lahat ng dati. Okay, titingnan ko hindi nagtataas ng kamay. Camera, pakifocus. Ayan. Nagkakasundo na tayo. Alam na tayo, nagkakaintindihan tayo. Ngayon, yung daang makipot, magdidesisyon tayo. While the wide gate is easy to find, man is born, is staring right into it. The straight gate is something that you must be sought out. Ito po talaga i-desisyonan mo, hahanapin mo. So, let us consider that this narrow way offers to those people who decide to enter it. Now, tingnan natin, anong mga pagpapalang matatamo natin kapag tayo'y pumunta rito? Ang sabi po ng Bible, ito pong makipot na daan, it is an open gate. Ito'y nakalaan para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, nakalaan para sa lahat. Pero mga kapatid, sasaraduhan ito sa takdang panahon. Naalala ho ba ninyo yung arko ni Noe? Habang nangangaral si Noe, bukas para sa lahat. Pero sinabi ng Diyos, isarado. Kaya may panahon na magsasarado ang langit. Nakakaintindihan ho ba tayo? Huwag na natin hintayin na magsarado yon. Habang bukas pa, samantalahin natin. Revelation 22 verse 17, the Spirit and the bride say, come. Everybody say, come. So nag-iimbita pa ang Diyos ngayon. Come and let him who hears say, come. Inulit-ulit pa dalawang paanyaya. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Kapatid, ang pintuan na ito, ang daan na ito ay bukas para sa lahat. Ang sino man lalapit sa Diyos ay hindi niya itataboy. At hindi siya namimili kung sino ang papasok doon. Nagkakaintindihan ba tayo? At lahat ng papasok doon ay kailangan magdesisyon. At ang desisyon ay ngayon. Marami lang po sa atin ay nakapagdesisyon na at sa gitna ng inyong paglalakad, napagod kayo at gusto nang bumalik. Sabihin mo sa katabi mo, wag. Sabihin mo sa katabi mo, wag. Huwag tayong titigil. Alright. It offers life to all who will come in. Ito ho'y naghahatid ng buhay na walang hanggan sa sino mang papasok. John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. John 6:47, I tell you the truth, he who believes has everlasting life. Kapatid, may buhay na walang hanggan sa sino mang papasok sa daan na yan. It alone promises heaven to those who come this way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. At ito ang matindi. It is. Ang mayaman daw pumasok sa kaharian ng Diyos. Mabuti pa daw yung kamelyo pumasok sa butas ng... Sabi ng ano, imposible yan, Lord. Hindi ho yung literal na karayom. Sa Israel ho kasi, mayroon pong kalakalan. May dinadaanan ho sila. Isang malaking gate, doon dumadaan yung mga merchants. Pero pag gabi na ho, may dadaanan silang maliit na gate. Ang tawag doon ay Needle's Eye. At papasok ko doon yung kuneho, kamelyo. Yung mga kamelyo, may mga sakayo na mga pantinda. So ang gagawin po nila para makapasok doon, tatanggalin yung mga paninda, tatanggalin yon. At pagkatapos, ang gagawin ho, paluluhurin nila yung kamelyo, maliit lang yung gate. So kailangan lumuhod ang kamelyo para makapasok sa Needle Eye. So anong pinakikita ng Diyos? Mga kapatid, lahat ng bagahe ng kasalanan natin, hindi ka po pwedeng pumasok doon sa daan na yon. Kailangan i-unload mo lahat ng kasalanan mo at kailangan mo magpakumbaba. Hanggat hindi ka nagpapakababa kay Lord. Pastor, nakakahiya naman. Isipin mo, lawyer ako, magtatas ako ng kamay. Darna! Nakakahiya tayo. Kapatid, huwag mo lang intindihin ang pinag-aralan mo. Ang mahalaga, may buhay na walang hanggan ka. Palakpakan natin si Lord. Humble yourself before God. Alright. At ang panguli, if we are going to come to Jesus for salvation, then we are going to have to be willing to turn our back on the sins and the junk of this world. Lahat po ng basura sa mundong ito, itapon natin. The only way into Him is a narrow way, and it requires that we lay down everything and cling simply to Jesus and Him alone. Jesus said that there will be few who found this gate.
Kukunti lang ang makakasumpong at mapalad ho tayong lahat na nakasumpong. At kamayan mo ang iyong katabi. Sige, harapin mo, sabihin mo, congratulations. You are on the right track. Give the Lord our best clap offering today. Tumayo po tayong lahat. Napag-isip-isip na ho ba natin ito? Where will you end up when you leave this world? Will it be heaven or will it be hell? Will it be the narrow way of walking with God or the broad way of anything goes? Where will you end up? You say, Pastor, I want to be sure to go to heaven. Then come to Jesus and enter into salvation through faith in Him. Be saved today. Be sure today. You had better not wait. As we learn that life is short and eternity is long. Today is your day to get ready to meet God in heaven. Will you do it? Will you come and get it nailed down forever? The gate is still open, but the day is coming when it will be closed for you forever. Where will you end up? It all depends on what you do with the Lord Jesus Christ. Pumikit po tayong lahat. Nais ko po na lahat ng Kristiyano sa CGM ay makatiyak. At kapatid, kung mayroon ka pang pag-aalinlangan at hindi mo patiyak na talagang pupunta ka sa langit, would you please raise up your hand? Everybody close your eyes, bow down your head. Salamat po sa mga nagtataas ng kamay. Kapatid, hindi mo dapat ikahiyayan. Dahil ang desisyon mo ngayon, magdadala sa iyo sa langit. Yes, maaring mahirap ang iyong lalakaran, pero huwag ka matakot, kasama mo ang Diyos. Sabi, kumpisal ninyo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako isang makasalanan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa oras na ito, inaanyayahan kita, pumasok ka sa aking puso. Mula ngayon, ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I would like to pray for you today. Panginoon Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran na narito na patuloy na nag-aalay ng buhay. Sa lahat ng mga bisita po namin at nakasama ngayon, thank you Lord for allowing them to make decisions na dumaan sa daan na makipot. Mula sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo kami na lumakad sa makipot na daan. Alam kong mahirap, pero kaya po namin sapagkat kasama ka po namin. Lord, sa mga kapatiran po namin nakakaranas ng pagsubok sa buhay, tulungan mo sila. Lahat ng may sakit na narito, Panginoon, it is your will for them to be healed. Lahat po ng mga may sakit, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may sakit. Would you please do that with faith in your heart? Sige po. Lahat ng may sakit, ipatong ninyo ang inyong kamay sa bahaging may sakit at karamdaman. And I'll be praying for miracles of healing today. Come on. Ang Diyos ay kaya kayong pagalingin. Hindi ako nagpapagaling. It is the Lord Jesus Christ. Have faith in your heart that the Lord will heal you today. Handa na ho ba kayo? Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I speak against all sicknesses and diseases upon their body. Come out and depart in Jesus' name. And Lord God, I declare your healing power to come upon them. And I declare, Lord, that by your stripes they are healed in Jesus' name. And Lord, we declare that you are the greatest physician. Heal them, Lord. Come on, just thank God for the healing. Everybody in this place, kayo po nagpatong ng iyong kamay, sabihin ninyo, salamat Panginoon sa kagalingan. Come on, just claim it. Just claim it. Say, Lord, I am healed. I am healed. Come on. Just declare that you are healed by God. Lord, thank you so much for your healing power. At lahat po ng walang trabaho dito, nakapikit po ang lahat. Lahat ng walang trabaho, taas po ang inyong kamay. And we will be praying for God's miracles that God will offer and give you a job that will glorify His name. Father, in the name of Jesus, I destroy the spirit that hindered them to have a job for them to earn for a living. Right now, in the name of Jesus, I release, Lord, an open gate. Lord, buksan mo ang langit para sa kanila. Bigyan mo sila ng hanap buhay at trabaho. Salamat po ng marami. Lahat ng may negosyo, taas po ninyo ang inyong kamay. Lahat ng may negosyo. At ipag-pray natin kay Lord na mula ngayon, your business will begin to flourish in the name of Jesus. Lord, lahat ng may negosyo, salamat. Pagpalain mo sila in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ang pamilya, mayroong problema. Lahat ng family, may problema. Taas po ang kamay. If you have
family problem, lift up your hands to the Lord, and I will be praying that the Lord will do restoration today. Father, in the name of Jesus, I destroy the spirit of rebellion, a spirit of division, Lord, whatever problems in their family, I destroy it in Jesus' name, and I release, Lord, the spirit of love, the spirit of unity. I release, Lord, the spirit of restoration. Receive it in Jesus' name. Panginoon, salamat po. Lahat po ng may kahilingan na hindi ko nabanggit, would you please ask the Lord to help you today? Come on, open your mouth. Come on, everybody in this place. Lahat po ng may kahilingan kay Lord, humingi po kayo kay Lord at bibigyan kayo ng Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Thank you so much, O God. Thank you, Lord, because we know that you are here with us. Bless us, O God. We give you praise and we give you glory for blessing us in Jesus' name. And all God's people may say, Amen. 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 You can do better than that. Come on, church. You can do better than that. Clap your hands, all you people. Shout to God.